Yes, hello guys. Magandang araw po sa inyo lahat. This is Annie Sipcon at welcome uli sa aking vlog. No, pag-usapan uli natin to si Anjo Iliana, no. Na agad-agad ay nagpahayag nga no unang-una part 1 ng video ni Saldico. So, eto si Anjo Iliana, hindi niya alam na sa ngayon ay talagang siya ang pinapanood lahat ng mga tao. Actually, ang mga vlogger po ngayon ay siya ang pinapanood at talaga ng mga napakaraming views ng mga vlogger ngayon. No? Especially yung mga sikat na vlogger. Mga kilalang vlogger na ngayon ng mga Marcos loyalists, even sa mga DDS, ay talagang pinapanood siya. Hindi niya alam, bawat buka ng bibig niya ngayon ay talagang inaabangan ng madla, inaabangan ng masa. No, at talaga namang ikino-content siya. So, hindi siya nag-iingat kung ano yung mga sasabihin niya. Na eto na nga yung sinasabi ko guys, na maaaring ito, si Anjo Iliana, ay susunod sa yapak ni Kiko Barsaga. At ito na nga yun. No, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanyang mga binitawang salita nung unang pahayag ni Saldico. So, pakinggan natin ito. Hindi ko kasi makuha yung video. Pero yung isang video na binitawan niya sa TikTok ay nakuha natin. Ito yung sinabi niya, oh. Ito yung nanawagan siya, ha? Kumanta na kung sino talaga ang mastermind. Ito yung unang nananawagan ako binitawan sa niya. Forces of the Philippines. It's time. It's time. So yan yung pahayag niya pagkatapos niyang marinig yung part 1. 'Di ba? Nananawagan agad siya. Samantalang alam na alam niya na nakatutok lahat sa kanya, panonoorin siya. Tapos may mga nasabi pa siya ritong foul, no? Laban sa ating presidente at sedition ito. Alright, pakinggan natin. Sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army, sa Philippine Marines, sa Philippine Navy, sa Philippine Air Force, sama mo na rin yung Coast Guard, kahit buisit yung boss dyan sa Coast Guard, masyadong bias. Simakin nyo na lang yung Admiral dyan, laging kakampi sa gobyerno kahit anong mangyari. Nananawagan ako sa inyo, mag-usap-usap kayo. Anong gusto nyo mangyari? Mamili kayo. Paalisin nyo si Marcos sa Malacanang o magkagulo dito sa Maynila, magkapatay, magkasugat. Hindi niya iniisip na, bakit magkakagulo? Hahayaan ba ng armed forces, hahayaan ba ng kapulisan na magkagulo? Hindi siya nag-iisip na pagka ginawa nila yung gulong yan, maaaring si PBBM na talaga ang presidente natin hanggang 10 years, 20 years, katulad ng ama niya. Hindi niya ba yun alam? O talagang ewan ko dito kay Anjo Iliana kung may isip nga ba ito? Nananawagan agad siya samantalang, oo, magkakagulo. Bakit? Wala bang kapulisan? Napakaraming nating mga kapulisan. AFP, Coast Guard, ano pa ba, Army, mga sundalo. Wala naman talagang, kumakampi sa mga magrarally eh. Wala naman sa kanilang kumakampi, even kahit sino sa AFP, sa mga pulis. Wala naman eh. Wala naman silang hawak na mga pulis eh. So kahit magkagulo sila dyan, para lang silang baliwala lang yan. At oo, may masasaktan na mga pulis, pero syempre, ang mangyayari nito, magagalit ang presidente. At alam nyo na kung ano mangyayari pagka nagalit ang presidente. Diba, guys? So, hindi nag-iisip ito si Anjo Iliana. Tinan nyo, may mga nasabi pa siya ritong hindi maganda. Magkatuguan, magkasunugan. Kaya AFP, Armed Forces of the Philippines, kumanta na, tinuro na ni Saldico ang mastermind, si Bongbong Marcos, tsaka si Romualdez na hindi sinama sa ICI investigation. Beruin mo yan? Nung sinabi kasi ni Saldico, ang mastermind, si PBBM nga, tsaka si Martin Romualdez, hindi man lang siya nag-analyze. Hindi man lang siya nag-isip-isip, ha? Na
totoo ba ito? Bakit nga ba ito sinabi ni Saldico? Yung larawan ba ni Saldico ay AI lang ba ito? Bakit ganun? Ang liit-liit na ng leeg ni Saldico? Bakit ang payat-payat na ni Saldico? Tapos nagkakilay pa si Saldico? Bakit yung blazer ni Saldico ay napakalaki na parang pambabae na parang losyang na babae? Diba? Bakit ganun yung ilong ni Saldico? Tumangos. Hindi man lang siya nag-isip ng ganun, basta na lang humarap sa cellphone at nag-video, nagbigay ng opinion niya na hindi niya alam, dito ay hindi na maganda ang kinahihinatnan ng kanyang mga pahayag. No, maaari na siya rito makasuhan. No? So, hintayin natin guys ang pagkakaalam ko at ang mga balibalita ko ay inirereklamo na po ito, ha? Kahit ako guys, nakikinig, kung may manonood man po nitong vlog ko, lalong-lalo na kay General Browner na, syempre, aming namit yan namin dati, may picture kami niya ni General Browner. Ay, talaga namang dapat kasuhan nyo ito, ha? Kasuhan nyo ito at talaga namang idinidiin niya rin. Sinugundahan niya si Saldico sa mga pahayag nito. Tingnan nyo pa. Ano nangyari? Wait lang. IFP. Pakita nyo na kayo ng tapang nyo. Pakita nyo yung integridad. Para sa taong bayan kayo. Hindi kayo para dyan sa mga nakaupo sa Malacanang. Ang dami nang ninakaw. Kinanta na. Nakikiusap ang taong bayan. Nakikiusap ang taong bayan, hindi lang ng Maynila, kundi ng buong Pilipinas at buong mundo, pati mga OFW, galit na. Kung pwede lang, AFP. Huwag niyo nang pakinggan yan si Brown. Mga taong bayan daw, ha? Oh, baka ibig mo sabihin mga DDS. Talagang tuwan-tuwa ang mga DDS at talagang ngayon ang iniisip nila galit. Siyempre galit na galit sila ngayon, kunyari. Dahil syempre binabayaran sila, ay meron na naman kaming reason para magalit kunyari. Kahit na napakaganda ng ginagawa ng aming Pangulo. Tapos dadamay niya pa yung mga OFW. Hoy, Anjo Iliana, for your information. Hindi lang kayo ang taong bayan, nagrarally nga kayo dito sa EDSA B25 lang kayo na nananawagan na Marcos resign. Pinagtabuyan nga kayo ng mga INC sa pagrarally nyo. Mukha nga na nga kayong kawawa at sasabihin nyo taong bayan. Ang Iglesia ni Cristo nasasakop yan na-mindset yan Kumbaga sa wala silang sariling desisyon. Kung ano yung sinabi ng pamunuan nila, yun na yan yung gagawin nila. Kumbaga pakisama lang. Kasi nga, syempre hindi pa nila alam kung ano yung kalakaran ng Iglesia ni Cristo, kaya nakikisama sila. Kaya hindi natin masasabi na yung ibang miyembro ng Iglesia ni Cristo talaga ay na sumusuporta rin sa Pangulo. Diba? Maraming INC na sumusuporta rin sa Pangulo. At hindi natin alam kung ngayon ay nagigising na sila na pagdating ng eleksyon ay iba na rin yung isinusulat nila. Na sana habang tumatanda sila, alam ko habang tumatanda yan, nakikita nila kung ano talaga yung mga aral ng ating Panginoon. Nakikita nila yan, nababasa nila rin yan sa Biblia. Alright? Pero kayong mga DDS na bayaran, na talagang binabayaran, ay ganyan ang intuition nyo. Talagang mararamdaman nyo galit kunyari. Pero sa totoo lang, bilib na bilib kayo kay PBBM. Dinabaling makulong ako, okay lang. Ako nagsasalita sa totoo lang. Kumilos na kayo. Sinabi niya na di baling makulong na siya Di baling makulong na siya Pagka idinimanda or kinasuhan ito, tingnan natin Tingnan natin kung ano ang magiging isipin nito ni Anjo Iliana sa bandang huli. Yun na lang po ang aming pag-asa. Kumanta na kung sino talaga. So, ang buod dito ay nananawagan siya. Nananawagan siya ng ang mga tao ay magalit na, magreklamo na. So, parang sedition nga to. Parang nananawagan siya na magalit na ang tao kay PBBM. Dahil nga rito sa mga binitawang salita ni Saldico.
So, yun ang pagkakamali niya. Parang mina-mindset niya rin ng tao na magalit na kay PBBM. Diba? Mina-mindset niya yung tao na tama talaga yung mga sinabi ni Saldico. Alright? So, see you guys on my next vlog. At tingnan natin kung talagang ano to si Anjo Iliana, matapang na tao. Alright? Bye-bye guys. Thank you, thank you.